Pagre-repaso sa free college tuition for all, posibleng pagkakatanggal ng PLM sa scholarship program ng CHED at mababang pondo para sa kalidad na edukasyon. Ilan lang yan sa patong-patong na issue na kinakaharap ngayon ng college students at educators sa bansa. Ang buong detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Matinding pakikipagsapalaran ng binuno ng mga stakeholders bago na isabatas ang Republic Act 10931 o the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang problema, nais repasuhin ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang programa ng libreng pag-aaral sa state universities and colleges dahil sa tumataas na dropout rate. Ayon sa kalihim, kailangan anyang sulitin ang paglalaan ng pondo ng gobyerno na inilaan dito sa libreng edukasyon. Bagay na agad tinutulan ng ilang college student na direktang apektado. May mga estudyante pa rin po na walang kakayahan na magbayad ng tuition, kaya nga po sila pumunta sa public university. Ang edukasyon ay ating kayamanan at kailangan po daw itong ay libre para may chance po yung iba na makapag-aral po. Pero para naman kay Ella, pabor siya na piliin na lamang ang bibigyan ng libreng matrikula at itoon iyon sa pinakanangangailangan. Pipiliin na lang po yung deserving lang talagang pumasok sa state university. Kasi kung may kaya naman po silang magbayad, edi magbayad na lang po sila. Una na ring dinipensahan ng Commission on Higher Education ang free college tuition ng pamahalaan. Ganito rin ang pananaw ng University President ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Agenda natin in terms of universal access, mako-forfeit natin if we do the screening strictly yung based dun sa ini-imply ni Secretary Diokno. Malaking tulong kasi anya ang libreng edukasyon sa kolehiyo na daan para sa matagumpay na kinabukasan ng bawat estudyante. Pag nakatapos ang estudyante, makatulong sa pamilya. And what does a student need to have para makatulong? Yung diploma yun eh. Kanina, sabay sa pagsalang ng budget hearing ng CHED sa Kongreso, nagkilos protesta ang mga guro, mag-aaral at iba pa laban sa bawas sa pondo ng mga state university at colleges. Iginigiit nila na sa halip na ilagay ang pondo sa confidential funds, ay dapat suportahan at palawigin ang libre at dekalidad na pag-aaral sa kolehiyo. Naiangat rin ang isyu ng pagkakaalis ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa UNIFAS Scholarship Program. Kasi nilapit po sa atin ito ng maraming mga estudyante, nag-worry sila dahil magbabayad na sila just in case na madilis talaga yung PLM dito sa UNIFAS. So any update po? So wala pa pong delisting. In-identify po namin kung ano yung pagkukulang nila and told them to please rectify the problem as soon as possible. Otherwise, they will be delisted eventually. Sa ngayon, nakabinbin pa ang issue ng scholarship program ng mga estudyante ng PLM. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.